on radio, and I think he had to move. Ang ibig sabihin na marami siyang pang-Christmas shopping. It could mean so many things. No, it's hard to speculate. It could be he was preparing for the impeachment. Maraming posibilidad. May tawag kami dun sa probinsya pag ganyan, ang tawag doon paglilimas eh. 'Di ba? Kapag may parating na bagyo o yun ang tawag namin doon. Di ba ano yun, sir, sa yung bangko? Hindi ba magtataka yung bangko pag gano'n? Kasi di ba sa AMLA, yung bangko yung nagsasabi. Ang AMLA is pag magdideposito, hindi sa pag-withdraw. But obviously, withdrawing 35, 30 or 36 million in one single day on the day of the impeachment itself raises a lot of questions. Nagbabalik po tayo at kasama natin si Congressman Umali ulit. Welcome back, sir. Congressman, Oy. salamat. Thanks for coming back. Siyempre, kayo pa. Alam mo, kanina, suki na ako ng NBN dahil kanina umaga nasa studio ko. Yung ano yan, Good Morning Show. Yes. Okay. Kaya it's so nice to start and end your day. Congressman, ang sabi niyo po, binigay sa inyo ni Small Lady yung impormasyon. Sinasabi ni Congressman Banal ngayon, iniwan sa kanyang driveway. Normal po ba itong nagaganap na binibigyan ng impormasyon from anonymous sources, yung mga congressman? Alam, iyon, sa totoo lang, whether it is information or what, madami kami natatanggap na ganyan. Ano, na, eto lang, hindi pa kami nagkakausap ni Bolet. I really want to talk to him, but nandun siya sa kabila, sa press ko ng prosecution team. Ano. Ako, sabi ko nga nung nag-iisip ako kung paano nangyari ito, I would like to think that siguro baka lang yung source namin could be the same, no? Kasi ang nangyari, pinasa niya kay Congressman Banal. Nag-intay siguro siya ng gagawin ni Congressman Banal, walang nangyari. And so he probably, ewan ko, no? Ito naman teorya lang, ika nga, no, na pinagtatahi ko lang. Siguro na-frustrate dahil wala nga nangyari, so he looked for another conduit. And nung Wednesday, ako yung nagpe-present ng isang witness in the person of the SEC director. And siguro nakita niya, uy, malaki ito, pwede siguro to. Tsaka mukhang palaban to. Kanya siguro that was pero lahat ito, ano lang to, kwento lang ito. I don't know really. We haven't talked. Sir, last question. Sa tingin niyo po ba itong Small Lady ay galing sa PS Bank? Hindi ko masabi. Kanina ang ganda nung testimonya nung bank president, no? At tinatanong ni presiding officer Senate President Juan Ponce Enrile na sinasabi niya gusto i-control. Pero in the process of controlling, there were more people who came into the picture. So instead of controlling, I think lalong sumabog. Ano? So there could be so many sources of the leak. Congressman, ako, last question from me. Sa nangyari dito na yung problema nyo pa kung galing kay Small Lady, pati kay Congressman Banal, gusto nyo pa rin po ba itong mga kababayan natin na mag-volunteer ng impormasyon sa inyo? Siyempre. Muli, ako'y nagpapasalamat kung sino man yung Small Lady na ito, ay nagpapasalamat ako dahil isang bagay na hindi ko talaga maubos maisip kung paano namin makukuha yung hinihingi sa amin ng impeachment court na ibigay yung detalye na hindi mo talagang makukuha kasi it is covered by the bank secrecy law. So that even if we volunteer and go, like what Bolet Banal did, no, he went to the bank to try to verify, and of course he left with an empty bag, ano. So talagang hindi ito makukuha, no. And yun na nga, ako'y nakatanggap, pero siguro dahil ako naman ay isang abogado and I know the importance of this document, I was able to evaluate it somehow, even if cursory.
I passed it on, and this is where Nangyari we are ang right nangyari. now. Oho. And this is something really that is, to my mind, very beneficial for the prosecution. Thank you po, Congressman Reynaldo Umali. At samantala, tumungo po tayo sa aming kasamang si Ralph Rivas. Yes, Mark, Cathy, sa labas nga ng impeachment court ay nananatiling aktibo rin ang magkabilang panig sa pagsusulong ng kanilang mga punto. Una na nga dito para sa prosekusyon ay wala na umano itong moral authority itong si Chief Justice Renato Corona para pamunuan pa itong Korte Suprema. Dahil matapos nga naungkat itong kanyang kayamanan sa kanyang mga bank accounts na may laman ng around 32 million pesos. Pero ayon sa prosekusyon ay 3.5 million pesos lamang ang nasa statements of assets, liabilities, and net worth nito. At hiwalay pa dyan ang issue sa kanyang mga properties. Pero ayon naman sa depensa ay kaya nila itong panindigan at kaya nilang i-explain ang mga nilalaman ng kanyang salin. At nagpatikim nga itong depensa ng kanilang bala kontra sa prosekusyon. Ayon sa kanila, kaya nilang ipaliwanag kung bakit isinara ni Corona ang tatlo sa kanyang mga peso bank accounts in time na rin para sa impeachment court. Ayon kay Attorney Tranquil Salvador ay posibleng kinuha ni Corona ang pera at inilipat ito sa ibang account. Baka isipin nga ng mga tao na personal account niya ito, where in fact ay pera ito ng Basa Guedote Enterprises. Mark, Cathy, hindi na nagdagdag ng impormasyon itong depensa dahil may kinalaman na umano ito sa merito ng kaso at hindi na pwedeng pag-usapan sa labas ng korte. At yun nga, this is Thursday, bukas walang impeachment trial na magaganap at iisa lamang ang sigaw ng mga taga-media dito. Thank God it's Thursday. At sakto ngang isang buwan na tayong nakatutok dito sa kung ano man ang magiging developments, patuloy nating aabangan yan. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa labas ng Senado. Thank God it's Thursday. Gaya nga ng sabi ni Ralph, maraming salamat sa iyo, Ralph Rivas. Samantala, tingnan po natin ang mga highlights ngayong action-packed Day 19. Hindi po inaasahan ganito po explosive ang mga impormasyon na lalabas ngayon. Hindi gaya kahapon na medyo technical ang kwentuhan. At si Senator Miriam, Cathy, was very, very calm and very, very composed sa araw na ito. I mean, she was a little nice. In fact, very nice to the prosecution. Kitang-kitang kalmado nga ang naging pagtatanong ni Senator Judge Santiago at sinabi nga niya, the prosecution is on my good side today. At tinulungan niya, mukhang tinuruan at dinemonstrate kung paano. Kaya po napabilis po yung pag-ayos ng testimonya ng bank manager ng PS Bank. At Nakikita natin na bumalik sa witness stand itong si Pascual Garcia, ang presidente ng PS Bank, at itong si Annabel Tiongson, ang branch manager ng Katipunan branch. At marami tayong nalaman ngayon, Mark. Dalawang mahalagang bagay That's actually right. mula Oo. sa kanilang testimonya. sa pagpatuloy po ng pagtatanong in clarificatory questioning ng ating mga senador, lumabas po ang impormasyon hinggil sa 2 peso account na naglalaman po ng napakalaking amount na 7 million sa isa at mahigit 7 million at mahigit 17 million na naman po sa isa pang peso account. Pero meron pang 2 pang other accounts na hindi pa po natin nakukuha ang detalye. Ito po ay binuksan yung isa noong 2011 at yung isa naman noong 2010. Ngunit it's interesting to note, Mark, at nalaman natin to mula sa pagtatanong ng mga senator judges na 3 dito sa mga accounts na ito ay isinara, winidraw ng Chief Justice noong December 12, 2011 ang araw na kung kailan siya na-impeach sa Congress. At dahil nga sa bigat nito mga pasabog na ito, napilitan po ang Defense Communication Team to volunteer an explanation kahit na po hindi pa po nila panahon para magbigay ng kanilang depensa. During the press briefing, nagbigay na po ng explanation si Attorney Tranquil na galing daw po ito marahil sa yung Basa Guedote Corporation, itong mga pondong ito. Sa pagtatanong naman ni Senadora Loren Legarda na sabi ni Annabel Tiongson na nilapitan siya ni Congressman Bolet Banal para humingi ng tulong at dala nito ang mga signature cards na similar dito sa pinresinta ng prosecution sa Annex A. Sabi niya humihingi ito ng tulong tungkol sa pag-verify ng entries dito sa signature cards na ito. Ito daw ay nangyari noong January 31. At mukhang naka-depict the interest of the Senate Impeachment Court dahil parehong 700K, parehong dollars ang ini-inquire daw po ni Congressman Banal at nobody expected this information to come out
of the bank manager's testimony. Kaya po mukhang this is the twist in the plot Kumbaga, yung little lady na nabanggit ni Congressman Umali mukhang nagkaroon ng ibang dimension dahil nga meron pang naunang impormasyon galing dito kay Congressman Banal. At nalaman din natin na nandito nga si Congressman Banal at kinumpirma niya ito nga pagpunta niya, verify nga daw niya at hindi niya sinabi itong existence ng signature cards na ito dito sa kanya mga kasama sa impeachment team. Nagbigay lang po siya ng paliwanag pero aabangan po yan ng natin lahat sa Lunes sa pagtatanong po ng mga Senate impeachment judges. Actually, kanina nag-suggest na po or nag-hint na si Senator Jinggoy Estrada ng kanyang katanungan when he mentioned that yung araw na nagpunta si Congressman Banal sa bangko ay yung araw daw po na unang i-file ang request for subpoena. At magbabalik po kami muli sa Lunes, 1:30 ng